Tinan nyo po, no po, napakabilis po ng panahon, parang kailan lang po, pinagdiwang natin ang pagsalubong ng bagong taon. Ito naman po ngayon, ito na po ulit yung huling panggabing gawain po sa taong ito dahil po ang parating pong Miyerkules, iyon na po ang bagong taon. Kaya napakarami pong mga biyaya at pagpapala na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino po ba dito yung sa buong isang taon ay walang pinagdaanan na pagsubok o pagdalisay? Taas po ang kamay. Meron po ba? Kung meron po, napakaswerte nyo po. No po, sino naman po dito yung sa loob ng isang taon ay maraming biyaya at pagpapalang nakamtan? Amen. Sapagkat ang ating pong Panginoon, sa kabilaman po ng mayroon po tayong pinagdaraanan sa ating buhay, ang biyaya, ang pagpapala at ang mga hiwaga niya ay patuloy na bumabalong at nakakamit ng mga anak niyang tapat at nagtitiwalang ganap. Amen po ba? Amen po ba? Pag tinapat ko po yung kamay ko dito, sabihin niyo po, Merry Christmas. Pag dito ko po tinapat, Happy New Year. Pag dalawang kamay po, salamat sa Diyos. Tingnan ko nga po. Salamat sa Diyos. Amen po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kala ko po may kasunod pa'y joyful. Hindi ko po alam na tapos na po pala. No po, sa bagay po, pag kumilos po ang ating Panginoon, wala man po yung gumaganap doon, may binibigay po siyang kaparaanan. Amen po ba? Ngayon po, upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, isa pong kapatid natin ang magbabahagi. Isa po siya sa mapalad at pinagpala ng Diyos sa gabing ito upang magbahagi po ng kadakilaan at kabutihan niya mula po sa barangay medyo malayo po, mula po sa barangay Bahay Pare. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa pagbabahagi ni kapatid na Amelita Manarang. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pag po may lumapit sa akin na nagbabahagi ka pa, hindi ko po tinatanggihan. Kasi po hindi ako nauubusan ng ibabahagi. Sa totoo lang, dito ko po naramdaman ng tunay na buhay na Diyos na nangungusap po sa ating kaisipan at napakasaya ko po kasi ang Panginoon talagang mararamdaman natin siya. Kasi ho, sa patunay lang na yung pong anak ko, 7 years old na nung sinundan ko. Ito po patunay ko lang po na ibinabahagi sa inyong lahat. Dahil bilang isang ina ho, nawalan po ako ng anak, kapapanganak lang niya. Hindi ko po nakakalimutan kasi doon po nagpadama sa akin ng Panginoon Kapapanganak ko po noon, hindi siya umiyak. At sabi nga ng asawa ko, hapon ko pa nalaman na wala na siya, hindi niya kagad sa akin sinabi. Siyempre, para kaiingat na rin sa akin dahil siyempre iiyak ka dahil ng nanay ka. At wala na hong masakit sa isang ina kung di ang mawala ng anak. Di ho ba, yung anak nga natin, paluin ng kapitbahay talagang masakit na sa akin, lalo na kung may sakit. Yung pa kayang makita mo sa kabaong. Sabi ko sa sarili kong ganon. Sabi ko, bakit ganon kinuha yung anak ko? Sabi ko, marami akong katanungan. Samantalang ka ako yung iba, ipinalalaglag, hindi naman nawawala. Samantalang sa akin ka ako, iningatan ko. Alam niyo ho, noong time na yon, dahil nga sa hindi ko ho siya malimutan Hindi ho ako nakakatulog sa gabi. Hindi ako makakain. Talagang dati hindi ganito katanda yung mukha ko. Siguro sobrang conscious consuming sa Hindi ko kasi siya malimutan. Hanggang sa naisip ko po na ang tao po pala pag nag-iisip, sobrang pag-iintindi ng maraming problema, mga kalungkutan. Kasi ninyo po hindi kayo makakakain. Totoo yun. Hindi nyo ho mararamdaman ng gutom na mauuhaw. Sabi gano'n ng asawa ko. Bakit ka nalulungkot? Sabi niya gano'n, talagang hindi siya para sa atin. Wala na ho akong maisip na kaparaanan. Sa balit, nadama ko po ang Diyos na buhay. Marami po siyang pinadalang anghel sa akin, katulad ng mga kapitbahay, kakilala, kaibigan. Dinalaw nila ako. Sabi nga nung isa, ako nga eka, 6 months lang eka yung panganay ko. Talaga eka pinalalaglag, hindi eka nalaglag. Tapos din eka tumalun ako sa ganyan ganito. Talaga eka hindi para sa'yo, tanggapin mo na.
Tapos yung iba nga pina-abort pa. Kasi hindi ko pa rin po sila pinakikinggan. Ngayon, hanggang sa isang araw, isang buwan po akong nagdidemo. Di ba, hindi ka makakalakad, hindi ka makakakuhan. Dahil nga kapapanganak ko lang. Kung isang buwan kung wala yung anak ko, isang buwan ko rin iniintindi. Ngayon, naisip ko, pumunta ako dito. Sabi po ng mahal na apo, tanggapin mo na anak, hindi siya para sa'yo. At kung siya'y nabuhay lamang, mahihirapan siya. Hanggang sa hiniling ko po sa Panginoon, mawala na po sana sa isip ko ng aking anak. Totoo po yun. Kapag po tayo may hiningi sa Panginoon, hindi po yan material na bagay, pero ibibigay po niya sa atin. Hilingin nyo lang sa Kanya na, sana po yung pamilya ko maging maayos, huwag po kami nagkakasakit, kumakain kami 3 beses sa maghapon, nagkakasundo kaming mag-asawa, masaya kami. Ibibigay po ng Panginoon yan, pero subukan nyo pong humingi na, yumaman ako, mag-house and lot. Hindi ho kagad dagli ang ibibigay ng Panginoon. Totoo po yan, napapatunayan ko po yan sa buhay ko. Dahil po nung akong panahon pandalaga, dahil nga sabi ko sa Panginoon, kahit po sana mahirap lamang, basta po walang bisyo, hindi po nagsusugal o etc. Basta po yung mahal ako, kahit na hindi gwapo. Yun po mga hinihiling ko. At tunay na po nabuhay ang Diyos dahil binigay po sa akin yung asawa ko. Mapalad po ako, masaya ako, binigyan ako ng ganong asawa. Kaya lang po sa buhay, hindi naman po lahat maging sa atin. Kailangan po pag nakakatanggap tayo ng mga kabiguan, hindi naman po ibig sabihin nun lalayo na tayo sa Panginoon kasi hindi niya tayo paborito. Kasi po, sa bawat pagdalisay na dumarating sa ating buhay, isipin po natin at tanggapin natin sa buhay, lalo na buhay may asawa, isipin po natin na marami pa tayong pagdadaanan, hindi lang yun. Hanggat nabubuhay po tayo, may pagsubok. At lagi ko nga pong pinagdadasal sa Kanya, awa ng Diyos, 1 year na nakalilipas yung anak ko. Nakalimutan ko na po dahil lagi ako pupunta rito. Dito po kasi ako nakakaramdam ng, hindi kayang bayaran ng salapi. Napakasarap po ng pakiramdam, sa totoo lang. Iba ho yung ligayang madarama mo, lalo na minsan niya sabi ko sa Panginoon nung madalas po kasi ang mahal na po maalis sa ating bansa, ako lang po mag-isa dun sa adorasyon. Sabi ko sa sarili ko, Panginoon, ako ba'y makasalanan? Bakit kailangan ko pong pagdaanan ng ganito? Napakasakit pong mawala ng anak, hindi ko po kakayanin. Para kung sumagot sa akin kaisipan na, anak, walang hindi nagkasala, lahat ng tao makasalanan. Kaya lamang talagang hindi ho siya sa akin. Kaya nga minsan sa kapitbahay namin, lagi ko pong binibida na salamat sa Panginoon, nalimutan ko na yung anak ko. Talagang hindi ho ako makamove on nung mga panahon na yon. Lagi na lang po akong tulala, naiiyak. Pero dahil ho sa pananampalataya at pananalig sa Panginoon, maniwala ho tayo sa Kanya. Ano man pong karamdaman natin, kaya ho niyang gamutin. Walang hindi ho kaya ang Panginoon at wala hong imposible. Sa lahat po, karamdaman man, pagsubok man, problema man. Sa totoo lang po, lahat naman ng pamilya dumadaan sa pagsubok. Abnormal na lang ang pamilya kapag walang problema. Dumating po sa time namin na minsan yung mga kapatid ko, 8 po kami magkakapatid. 2 lang kami babae, syempre po mas marami ang lalaki. Dumarating po time na hindi nagkakasundo-sundo. Pero napakabait po ng Diyos, Kasi nilinggo po sa Kanya, Panginoon, pagliwanagan mo po ang isip ng bawat pamilya ng mga aking mga kapatid. Magkasundo-sundo ho sana kami. Kalimutan na ho ang politika ng hindi pinagkakasunduan. Kaya nga minsan, sinasabi ko sa Panginoon na ayos-ayos mo ng aming buhay. Pagdating ka ako sa politika, yung pa ang naglalayo-layo sa amin. Gusto ko pong hilingin sa Ama na ibigay ang presensya niya. Awa po ng Diyos, buhay ang Diyos. Ngayon pong Pasko, ayos na po ang pamilya ko at maraming salamat po. Ilang po, isang magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kung pinakinggan po natin ang kanyang pagbabahagi, ano man po yung ating mga kahilingan, ano man po yung ating mga impit na panambitan o mga minimithi sa buhay, wala pong makapagbibigay na tao nun. Wala pong makapagbibigay ng solusyon na tao nun. Kung mayroon po tayong mga kahilingan tulad po ng ginawa ng ating kapatid, idulog, ipanalangin at iyalay po natin sa Panginoon at ang kapangyarihan ng Panginoon ang malayang kikilos at gagalaw upang ang ating mga kahilingan ay magkaroon ng katuparan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya lagi pong sinasabi sa dakong ito, kung ang problema po ninyo ay mga asawa nyo, huwag nyo pong pasakitin ang ulo nyo. Iyalay nyo po sa Panginoon at isang araw po,
kung patuloy kayong dudulog sa Kanya at kayo rin naman po'y magpapakatotoo sa Kanya, isang araw po ang mga lasinggero niyong asawa, magsisibait na sila. Ang mga anak niyo pong problema, ialay niyo rin po sa Panginoon. Huwag po niyong ialay niyo po sa Panginoon at ipanalangin sila. Isang araw po, makikita niyo rin, mababait na sila. At kung tayo naman po sarili natin ang may problema, ialay po natin buong buo sa Panginoon at isang araw, babait din po tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, ang pangalawa pong magbabahagi ay mula po sa Bustos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa pagbabahagi ng kapatid kong si Teacher May Perez. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Amen. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakatindig muli. No, nung last po, yung gabi din po yun eh. Nung umalis po, nagturan po ang mahal na apo na November makakaalis ang kabiyak ng puso ko. Wala pong pagkabula. Yun po yung huling share ko, yung mga nandito po noon. At sa awa po ng Diyos, sa kanyang gabay at patnubay, nakakaisang buwan na po siya ngayon. Amen po ba? Okay po. Kahapon po, ang ganda rin ng mga nagbahagi, no, nung umaga po, yung count your blessings daw po. Naku, pag binilang po natin yung mga biyaya na tinatanggap natin mula sa Panginoon, hindi po tayo matatapos. Sa dami po, ano. Pero, nung dating buhay nga po, nung hindi pa tayo napupunta sa dakong ito, yung biyaya po, opo, alam natin, may tinatanggap tayo, pero more on, naisip lang po natin, material na bagay. No? Yun po yung akala natin na biyaya nung dating buhay. Minsan po, iniisip natin yung mga biyayang iyon, nakamit natin dahil sa sarili po natin, no? Yung karunungan natin, kagalingan natin sa pamumuhay. Pero salamat po sa Panginoon, tayo pong naangkay sa dakong ito, nalaman po natin kung ano nga po ba yung mga biyayang binibigay sa atin ng Panginoon. Napakarami na po. At sa buhay ko po, yun po palang pinakamagandang biyayang tinanggap ko mula sa ating Panginoon, ay yung pong nagkaroon ako ng karamdaman na naging kaparaanan kung papaano nga po naakay ako sa dakong ito. At sa lugar pong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo Conching, ay doon ko po nakilala, dito po ako nabuksan, dito ko po nadama at tuwirang tinanggap ang ating Panginoon na naging simula po ng pagbabago ng aming buhay, ng buo po naming pamilya. Sabi ko nga po, yung isang buwan na nakalipas na nakaalis ang kabiyak ng puso ko, nang binahagi ko po noon, na kung saan po dumaan din po kami sa pagsubok, na kung saan po nagtagal po ang kanyang bakasyon, di ba, binahagi ko po na bilang tao na inip po siya. Dahil kulang ng 6 months po na nabakasyon siya sa barko po, ano, na nung time po na yon madalas naiinip na po siya bilang tao, na nagbabalak lumipat ng kumpanya, binabalak po niya na tanggapin na lang yung dating posisyon niya kasi nga po na sa kalooban po ng Ama, sa kabutihan niya, na-promote po siya, natinuran din po ng mahal na Apo. Pero sabi ko nga po sa kanya, huwag mong ipilit yung plano mo pagkat iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. At gayon nga pong naganap, nung habang nakabakasyon po siya, pagka wala po akong pasok, kasama ko po siya dito, salamat po sa Panginoon, nakita ko po at nadama na siya rin ay nabuksan, nakilala niya at tinanggap ang ating Panginoon. Nung mga panahon po na yon, na minsan siya po yung nagugulumihanan, pagka po nagbebendisyon na yung mga alagad na ginagamit ng ating Panginoon, pinapipila ko po siya kasi nga po madalas, sinasabi niya sa akin na iinip na raw po siya. So pag umipila po siya, yan sa katauhan po nila kapatid na Berhel, kay Tita Dory, kay Nanay Mirna, yan po. Tinatanong ko po siya, ano ba yung tinuturan sa'yo? Ang sabi naman daw po niya, ng banal na spirito, ay huwag mainip. Sapagkat hinahanda ko lamang yung pupuntahan. Ganyan po yung mga tinuturan sa kanya. Meron din pong sinabi na yung pupuntahan mo doon, ang dadatnan mo ay higit pa sa inaasahan mo. Talaga po ang Panginoon mabuti sa lahat.
Noon nga pong nakaalis na siya, noong November 27 na ibinahagi ko po noon, nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapag-Skype. Mga 2 days po pagdating niya sa barko. Habang nag-Skype po kami, napansin ko po yung sofa na inuupuan po niya, malaki po mga kasya po yung 5 tao. So ako po nagtaka, nung kasi pong last na position niya, na AB siya, ang kabina po niya sa barko ay meron lang pong kama, may isang table na maliit na meron pong upuan, ganun lang po, wala na pong sofa, ganun. So sabi ko po sa kanya, na-curious po ako, sabi ko, nasaan ka ba? Nasa music room ka ba ng barko? Ganun po, kasi maluwag po yung yung lugar. Sabi niya, hindi, kabina ko to. Sabi po niya, ganun. Sabi ko, talaga, ba't ang laki naman nung patingin nga. So pinalakad po niya yung cam nung laptop. Nakita ko po, bukod po dun sa sofa, meron pa po siyang table doon. Ang ganda po ng kama niya. Nakadikit nga po dun yung larawan ni Divine Mercy. Nakita ko po, meron pa rin pong isang table na may upuan din po. At alam niyo po ba, sa kabutihan ng Diyos, meron po siyang sariling ref dun sa kanyang kabina. Buhay po ang Diyos. Sabi ko nga, hindi po nagagalak ang puso ko. Nung makita ko po yun, mapagmasdan ko, sabi ko, napakabuti talaga ng Ama. Hindi po ba? Hindi po yung nagagalak ka na, yung parang sosyal, kung iisipin po natin. Pero hindi po yun Ang nagpagalak po sa puso ko, kung papaano yung tinuran, ay totoong-totoo po. Na ang hinahanda ng Panginoon, hindi lang po yung mga kasamahan niya doon, yung mga boss po niya doon, hindi lang po yun pati yung lugar. At yung kanyang dinatnan, nakaayos po talaga lahat. Kaya sabi rin po niya, talagang napakabuti ng Diyos kung paano nga po inayos yun. Tinuran din po sa akin naman, nung minsan, nandun na po siya sa barko, ang sabi po sa katauhan ni Tita Dory na, hindi ko pinaalis agad ang kabiyak ng puso mo, ganyan po yung tinuran, sapagkat pinalalalim ko pa ang kanyang pananampalataya, at ngayon batid na niya na buhay ang Ama. Alam niyo po, nung araw na yon, Saturday po yun nung gabi po, nagbukas po ako ng Facebook, may message po ang kabiyak ng puso ko. Ang sabi po niya, may buhay talaga ang Ama, sabi po niyang ganon. Kung papaano nga daw po, nakasabay niya yung chiefmate, yun po yung nagbibigay ng job order sa kanya, na binibigay naman niya yung job ng mga tauhan niya. Ang sabi po niya, talagang inayos niya, nag-good na po sila ni chiefmate. Kumbaga po, yung kapanatagan ng kalooban. Sabi niya, alam niyo po, buhay na buhay siya talaga. Di ba po, totoo na naman yung tinura, no? Talaga pong, ang Diyos buhay sa dakong ito. Sabi ko nga, kung paanong sinabing pinalalim siya. Noon po na pagnilayan ko, sabi ko nga, kaya din siya pinagtagal, pinabaunan po ng marami. Pinalalim po ang kanyang pananampalataya, kaya po walang nasayang. Sabi ko nga, talagang inayos ng Ama, kaya ang maging kami po, na pamilya niya, panatag ang kalooban. Yan po yung tinura naman ng mahal na Apo, nung mag-text nga po sa amin, nung hinatid namin siya, na ang patnubay ng Ama ay di mawawalay sa kanya at sa inyong pamilya. Kaya po talagang, ang sabi ko, yung kapanatagan po na wala sa dating buhay ko, alam po yan ng mga dati pa dito. Nung dati po, ako wala talagang laging nagugulumihanan, natatakot, konting lang po, parang pasan ko na ang daigdig. Pero salamat po sa Ama na bago lahat dahil sa Kanya at sa Kanyang mga salita na iniluluwan na ating mahal na Apo Kunching. Kaya po mga kapatid, ang gusto ko pong iwan sa inyo, ano man po yung nagaganap sa ating buhay, huwag po tayong mainip. Alisin po natin yung pagkainip. Magkaroon man tayo ng karamdaman, huwag po tayong mainip sa kagalingan. Meron man po tayong mga pagsubok sa buhay, huwag po tayong mainip. Makakahulagpos din po tayo. Sabi nga po ang pasubali ng Ama, ang lahat ay may katapusan. Amen po. Kaya po dapat hindi po tayo naiinip. Alisin po natin yung habang may sakit po tayo, yung lagi na lang natin iniisip, ano ba to, ang tagal, ang ganun po. Ang panahanin po natin sa ating puso at kalooban ay yung pananabik, kung papaano nga po ba, pagdating nung takda na palalayain na tayo ng Ama at makakahulagpos na tayo, ay naku po mga kapatid, ibang kagalakan po, walang kapantay pong kagalakan ang binibigay ng Ama. Kaya nga po sabi ko, kung paanong inayos ng Ama at inihanda
ang pinatunguhan ng kabiyak ng puso ko, katotohanan po. Ang gabay at patnubay niya hindi nawawalay, sapagkat mahal po tayo ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Diyos. Wala po siyang tinatangi sa atin. Sabi ko nga, sa tuwing titindig ako sa harapan, akala po siguro ng mga kapatid walang pinagdaraanan. Hindi po. Pero kasi nga po, talagang ang kagalakan sa puso, mula po nang mapadako ako dito, na talagang ang hiwaga ng Diyos, pinadadama po niya. Napakasarap po, ano? Yung sa tuwing tatayo po ako dito, naririnig niyo na lang lagi yung tagumpay, di ba po, kagalakan. Pero wala pong exempted sa pagdadalisay. Meron po. Pero salamat po sa Ama, magaang na isasadsad at hinaharap dahil po tayo naniniwala at batid natin nandiyan lang ang Ama sa atin po. Laging nakagabay at nakapatnubay. Kaya po wag po tayong mainip mga kapatid, anuman yung pinagdaraanan natin, anuman ang karamdaman po natin. Lahat po yan may katapusan. At nandyan po ang Ama, hindi po niya tayo pababayaan. Ang buhay po kasi parang teleserye lang yan eh. Di po ba may kontrabida, hanggang sa ganyan po. Pero ano po ba ang ending ng mga teleserye? Di po ba happy ending din naman? Katulad din po ng mga fairy tales, di ba? Ano po ang ending lagi? And they live happily ever after. Ganon din po tayo. Kaya magsumikap po tayo para we will live happily ever after po sa piling ng ating Panginoon. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakaganda po ng kanyang ibinahagi. No po, napapagnilayan po natin na sa bawat kaganapan po sa ating mga buhay, lagi po nating tatandaan na may magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po, kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Yun lang po. Hindi po. Sabi nga po, kung hindi daw po ngayon ang panahon na para sa atin, wag po tayong maiinip at wag tayong mawawala ng pag-asa. Lagi nating ilaga at ialay sa Ama at isang araw makikita natin ang mahiwagang pagkilos niya sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Ngayon naman po ang ibibigay ko po sa inyo ay isa rin pong kapatid natin na maluwat pong naghintay sa kaganapang kahiwagaan sa kanyang buhay. Subalit sa maluwat niyang paghihintay, nang ibinigay naman ng Diyos ang kahiwagaan, ang kasagutan, at ang himala sa kanyang buhay, nabigla at nagitla ang mga katauhang walang pagkilala sa Diyos. Subalit ang mga nakakilala at nakadama sa Kanya ang nasabi, purihin ka Ama. Mula sa sugat-sugat na katawan, pinaram ng Amang mahal, kakinisay kanyang nakamtan. Mula po sa dako ng tundo, palakpakan po natin si kapatid na Jo Cortez. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa ating lahat. Magandang umaga po sa gabing ito. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Tunay nga pong kay buti ng Ama. Dahil kung iisipin niyo po, ganito na po ang itsura ko ngayon sa nagdaang 5 taong pagpunta ko po dito. Ano nga po ba yung maisulit ko sa kanya para dun sa kahiwagaan na ipinagkaloob niya sa akin? Sa buong 1 taon po itong punta po namin dito, masabi ko pong yung galak, lumbay, at saka po yung mga pagsubok na hinayaan niyang maranasan ko na purihin ng Ama at nakakayanan ko naman po ng hindi ganong kabigat. Papurit pasasalamat po na sa loob po ng 1 taong paggabay niya, medyo tumataligbas, anong tawag po doon? Tumatagilid, na kung minsan po, hindi po ganun yung consistent yung pagpunta ko po sa dambana. Alam niyo po, kapag ka po, siguro po, nararanasan niyo rin po yun.
kahit po ako, hindi po ako makapunta sa dambanang ito. Yung sinasabi nga po ng iba, ngayon lang nagpunta, yung tipo pong ganun. Mahirap po talaga pag di po nakakatungtong dito. Parang kahit meron kang galak sa puso, kahit meron kang sinasabi nating masaya ka, nakangiti ka na nakikita ng iba, parang may kulang pag wala ka dito. Noong una, sabi ko nga po, pag tumipag ka po, ganun yung nararamdaman ko. Tumitingin po ako sa salamin. Tsaka lang po bumabalik yung lahat na ang tagal mo nang lumalapit sa akin. Samantalang eto ka ngayon, kumpara dun sa dati mong itsura. Kaya sa tuwing lumbay, sa tuwing kahit anong pagsubok yung nararanasan ko, basta't salamin at rosaryo yung hawak ko, bumabalik ko, kumbaga nakakapag-recharge ulit ako. Dahil kung makikita niyo po yung itsura ko po dati, talaga po namang hindi ko po mapaliwanag na hinahabol po ako ng langaw pag naglalakad po ako dyan. Kaya purihin po ang Ama, kaya po tunay nga po na kapag yung medyo nadadap ka na hindi ka nakakapunta rito, may mga anghel siyang pinapadala para magpalakas sa'yo, para ipabatid niya na nandito lang siya para sa'yo, na hindi siya nawawala kailanman. Kaya hinihiling ko lang po na itong pagpasok po ng taon na 2014, gabayan niya po ako na wag nang makaliko, gabayan niya ako na wag nang umabsent pagpunta dito sa dambana. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po ang kanyang tinuran. Sa buhay po natin mga tao, talaga pong di po mawawala yung mga pinagdaraanan. Tama po ba? Katulad din po, hindi po ito pagbabahagi na i-relay ko lang po sa kanya, tulad po ng naganap sa aming buhay, sa pagkawala po ng aking tatang. Yun po ay para po sa akin bilang isang alagad ay matinding hamon po sa akin po bilang isang lingkod. Subalit, kapag inisip ko po sa isang side ng aking isip, yung maraming biyaya at pagpapala na aking nakamtan kasama ng aking mga pamilya mula sa Diyos, yung pong pagkalumbay ay nalalabanan po. So ang nais lang pong iwanan sa atin ng ating kapatid, kung mayroon man po tayo mga pinagdaraanan sa buhay, isipin po natin yung mga magagandang naganap po sa ating buhay, kung paano po kumilos ang Diyos. Bilang tao po, nakakalumbay at bilang tao po ay masakit at mahirap. Subalit, salamat sa ating Panginoon, tanging siya po ang ating aasahan sa oras ng kagipitan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan ko nga po kung natatandaan pa po. Hinaantok na po yata kayo no po. Tingnan ko nga po kung natatandaan pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa isang buong taon sa mga biyaya at pagpapala. Sino po dito yung mga tao na hindi po ba napakarami nating biyaya at pagpapalang tinanggap sa Diyos? Isang taon sa kabila ng mga hirap na nilakbay, sa kabila ng mga tinik na tinawid, sa kabila ng mga batong nilakbay, naririyan ang ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching na kinalugdan noon, ngayon, bukas at kailanman ay di tayo iniwanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Matapos po ang tatlong pagbabahagi, isang awitin naman po ang ating mapapakinggan mula po sa ating kapatid na Caps Magno Guevara. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ako po ay bumabati ng magandang umaga po sa gabi nito.
ako po ay papasalamat ako at ako'y tinawag muli rito upang mag-aalay ng awit. Una sa ating banal na espiritu, sa katauhan po ng ating mahal na Apo Conching, sa ating mga alagad, sa ating mga pasyente, tagasunod, sa ating mga choir, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Kap 1, 2, 3! Salamat po, konti lang pala kayo. Para po sa ating lahat. Ang awitin ko pong ito ay dati ko pong kinakanta rito. Subalit, bakit pinadadama sa akin ng Panginoon Diyos? Yan ang kakantayin mo. Iaalay mo sa akin. Salamat po. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo sa katotohanan, ano man ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga